Magandang umaga sa inyo lahat. Narito ang news ko, news mo, news ko po. Ngayon sa ating espesyal na balita, pag-usapan natin ang napakahalagang paksa, motivation in the workplace. Ano nga ba ang nagtutulak sa mga taong nagtatrabaho para maging masaya, masipag at mas produktibo sa trabaho? Kasama natin ang iba't ibang eksperto at empleyado para alamin ang sagot. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Stephanie Obilio. Narito ako ngayon sa isang clinic. Narito ako upang maghatid ng mga mahalagang impormasyon. Sa panahon ngayon, bawat opisina, factory o kahit online work, isang tanong ang laging lumulutak. Paano mo maiengganyo ang empleyado para galingan sa trabaho? Ayon sa mga eksperto, maraming teorya na pwedeng magsilbing gabay. Ang Maslow's hierarchy of needs, dito sinasabi na ang tao ay motivated depende sa level ng pangangailangan. Mula sa basic needs tulad ng pagkain at seguridad, hanggang sa self-realization o ang pinakamataas na antas ng personal fulfillment. Narito ang pahayag ng isang eksperto patungkol sa Maslow hierarchy. May isa po akong katanungan. Ano po ang pahayag niyo patungkol sa Maslow hierarchy? Para sa akin, ang Maslow hierarchy of needs ay isang teorya sa psikolohiya na ipinanukala ni Abraham Maslow, na nagsasaad na ang mga tao ay may 5 antas ng pangangailangan na dapat matugunan na paunti-unti upang nakamit ang paglago ng sarili. Halimbawa na lang ay kung hindi stable ang sweldo o benefits ng empleyado, mahirap silang mamotivate na mag-level up. Pero kung satisfied na sila sa basic needs, doon na pumapasok ang growth and career development. Thank you po. Princess, paano naman ang Herzberg two-factor theory? May makakapagsabi bang sa kanilang pahayag dito? Magandang umaga, Ella. Ngayon, ang sabi ng mga tao na ang Herzberg's two-factor theory ay may 2 uri daw. Merong hygiene factor, tulad ng sweldo, company policies at work conditions. Pangalawa ay ang motivators, gaya ng recognition, achievement, at growth. Kasama natin ngayon si Ms. Mary Ann de la Cruz sa call center dito. Ma'am, sa inyong karanasan, gaano kahalaga ang sweldo, company policies, at working conditions sa inyong motivation sa trabaho? 1, 2, 3, go! Siyempre, importante ang sweldo, pero mas masarap magtrabaho kapag may recognition at nararamdaman mo may halaga ka sa kumpanya. Hindi lang basta trabaho lang. Maraming salamat po, Ms. Mary Ann. Maraming salamat sa impormasyon ni Stephanie at Princess atin ang self-determination theory. Ang self-determination theory o SDT daw ay isang theory of motivation na pinakilala ni Edward Deci at Richard Ryan noong 1980s. Paano nga ba may apply ng isang empleyado ang kanyang self-determination? Narito at kasama pa rin natin si Stephanie. Steph, paano nga ba may apply ng isang empleyado ang kanyang self-determination? Maraming salamat sa inyong mga ulat, Stephanie. Maraming salamat, empleyado. Ngayon, maraming salamat sa iyong ulat, Stephanie. Maraming salamat, empleyado. Ngayon, maraming salamat sa inyong ulat. Maraming salamat sa iyong ulat, Stephanie. Maraming salamat, empleyado. Ngayon, ang nagkakaproblema sa kanilang empleyado. Maraming salamat sa iyong ulat, Stephanie. Maraming salamat, empleyado. Ngayon, ang nagkakaproblema sa kanilang mga trabaho, paano kaya ang kanilang goal? Maraming salamat sa iyong ulat, Stephanie. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong ulat, Stephanie.
Maraming salamat sa iyong ulat, Stephanie. Maraming empleyado ngayon ang nagkakaproblema sa kanilang trabaho. Paano naman kaya ang kanilang goal? Go! Ella, ayon sa self-determination theory, ang motivation ay nanggagaling sa tatlong bagay. Ito ay autonomy, competence, at relatedness. Ibig sabihin, mas motivated ang tao kapag may freedom siya sa trabaho. May sense of mastery at may connection sa iba. Narito si Miss Mary Ann Baliwag, isang HR manager na nagbibigay ng isang pahayag. Miss Mary, sa tingin mo, paano pinapakita ng isang empleyado ang competence sa workplace? Pinapakita ng isang empleyado ang competence sa workplace sa pagkakaroon ng isang initiative at sariling decision-making. Kapag pinakinggan mo ang ideas ng empleyado, mas engaged sila. 3, go! Hindi sila parang robot na sumusunod lang, kundi parte sila ng decision-making process. Meron din kapag stress ang team, nagbibigay ng encouragement at nakikibahagi sa brainstorming para mas gumaan ang trabaho ng lahat. Meron din isang empleyado sa sales na nag-aaral ng digital marketing para mas lumawang ang kaalaman at gumanda ang performance. 1, 2, 3, go! Imbis hintayin pa na mapansin ng boss. Maraming salamat po, Miss Mary Ann Baliwag. Marami tayong narinig o nalaman na mga makakatulong sa ating pagtatrabaho. Ako si Stephanie Ovilio, nag-uulat. Maraming salamat sa iyong ulat, Stephanie. Maraming empleyado ngayon ang nagkakaproblema sa kanilang trabaho. Paano naman kaya ang kanilang goals? Ngayon, dumako naman tayo sa isang teorya na paborito ng mga managers, goal setting theory. Princess, paborito nga ba ng mga managers ang goal setting theory? Mayroon ba silang goal para sa kanilang trabaho? Ella, sabi ni Edwin Locke na ang malinaw, specific at challenging goals ay mas nakakamotivate kaysa sa malabong instruction. Dito pumapasok ang konsepto ng SMART goals na ang ibig sabihin ay specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound. Ano nga ba para sa isang trabahador ang ibig sabihin nito? Ako ay dumayo sa isang malaking kumpanya sa Rizal. Narito ang sagot ng isang manager sa kumpanya. Ang pagkakaintindi ko ay sinabi niya na kapag may clear at specific goals ng isang tao, mas tumataas ang motivation at performance niya kumpara sa mga walang direction na goals. Halimbawa, kapag clear ang target na binigay sa amin, mas ganado kaming kumilos. Alam ko kung ano exactly ang inaasahan sa akin. Siyempre, kasi binigyan kami ng instruction, kaya magagawa namin ng mabilis ang inilaan na trabaho sa amin. Higit pa sa teorya, tanongin natin mismo ang mga empleyado. Ano ang nagpapasaya at nagpapa-engage sa kanila sa trabaho? Halimbawa na lang, may mabait na boss na tinutulungan ang mga katrabaho. Teamwork kung saan sama-sama silang nagdedesisyon. Go! Ako ay nagtanong-tanong at narito ang isang kasagutan ng isang empleyado. Kapag masaya ang empleyado, hindi lang productivity ang tataas, bumababa rin ang turnover rate, absenteeism. Kung ang isang tao ay satisfied sa trabaho, ibig sabihin maayos ang kanyang sweldo, work condition, work relationship co-workers, at mismong nature ng trabaho. Maapekto rin dito ang company policy, recognition, promotion of opportunity, work-life balance, at leadership style ng boss. Kung ang empleyado ay kontento sa kanyang role at natutuwa siya sa benefits na nakuha niya, masasabi natin mataas ang kanyang job satisfaction. Narito si Princess upang malaman natin kung bakit nagtatagal ang mga empleyado sa kanilang mga trabaho. Sa isang kumpanyang ito, ipinakita kung paano gumagana ang motivation theories in real life. May wellness program sila, recognition awards at malinaw na career path para sa mga empleyado.
Kaya ako nag-stay sa company namin, hindi dahil sa sweldo. Kundi dito ko naramdaman yung pagka-grow ko as a person and pag-improve ko sa professionalism towards other people. At tsaka kapag masaya ako, satisfied siya sa trabaho niya, sa benefits, sa working condition, at the same time sa working environment niya, tataas yung tendency na maging loyal siya or magstay sa company. Kaya mawawalan siya ng dahilan na lumipat sa ibang kumpanya. Yun ang latest ngayon, Ella. Ako si Princess Merit Andres, nag-uuna. Mga ka-news, natutunan natin ngayon na ang motivation in the workplace ay hindi lamang tungkol sa pera. Kasama dito ang growth, recognition, at engagement. Sa huli, motivated employees lead to successful organizations. O si Maria Ella, nag-uulat. Ito ang balita tungkol sa motivation in the workplace. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang news ko, news mo, news ko po.